mga assets, lupa, kapital. So ngayon hindi kakayanin ng mga ayuda lamang ang solusyon. So sa ganito anong nakikita natin maliban sa gusto natin sa bahagi ng mga samahang magbubukid, gusto nilang pababain si Secretary Conrado Estrella. Maliban doon, ano ang mga nakikita natin kagyat at mga pangmatagalang pagbabago o reforma upang mapawi o kahit naman hindi mapawi ngayon. Parang magkaroon pa, tumaas pa ang ekwalidad sa ating lipunan. Ngayon, napaka taas ng inequalidad according to yung Gini, tinatawag nilang measurement ng inequality. Coefficient. Gini coefficient. From 0, equality yon 100 pinaka-unequal. Pero nandun tayo sa mga 40%. 45 siguro. 45%. Ibig sabihin, matindi talaga. Sa buong Southeast Asia, tayo may pinakamataas na inequality. Top 1. Kasi nga, andun sa pinakataas, ang may control sa mas malawak na rekurso, ilang pamilya lang yun. Tapos tayong mga nasa gitna, ang inaasahan natin yung ating mga lakas paggawa, skills. Doon sa pinakababa naman, yung mga magsasaka, walang mga yung pagmamayari. So silang pinaka-poorest. So, mas malaki yung bilang ng mga magsasaka na mas mahirap kisa sa national average. Sabihin natin, ang national average, ang mahirap ay 15%, pero sa magsasaka, 27%. Sa mga katutubo, mas mataas, 30%. Sa fisher folk, 29%. So itong mga sa atin, nagpapakain sa atin, yun ang kabalintunaan ng ating lipunan, silang naghihirap at hindi katanggap-tanggap. So kailangan sulong natin yung hustisya sa ating lipunan. So yung binabanggit ni Madam Sacanete, yung panawagan na ito, diretso ulit, yung panawagan na tanggalin si Estrella bilang sekretary, hindi siya lubos sa ganap eh. Pwede paltan lang man ulit yan eh. Pwedeng, sige, payag kami, paltan hindi ka agad niya kung sinong gusto niya. Ang talagang problema dito sa usapan ng sektor, pag-usapan, may usapin kasi na ang sektor ay hindi kasali sa pagbubuo ng estado sa usapan ng agrikultura. Ang nag-uusap lagi sa usapan ng agrikultura, kung sino mga siyentipiko, sino humahawak ng batas, sino humahawak ng puhunan, sino humahawak ng negosyo, sila nag-uusap-usap. Pero mismong itong nagbubuo ng lakas paggawa para lumitaw ang agrikultura sa Pilipinas, sa simula hindi kasali. Yun yung una. Pangalawa, kahit doon sa usapin ng kukulit binabakit ni Madam kanina, lagi namin sinasabi, may pera ang Pilipinas sa kukulibi. Ganyan nga, trade niya eh. Pero pagdating sa pagdedesisyon, hindi uli kami kasali. Trust Committee, sample, hindi kami kasali magkasaka. Gobyerno lang na 3 ayon siya ng gobyerno nandun. Hindi uli kami kasali. Pangatlo, sa usapin ng political, papalahokin kami, pero napaka-minority. Halimbawa, sa usapin ng decision na ako naging sector representative ako ng 10 taon. Tingnan natin ang Kongreso, ang Senado na mapagpasya. Meron bang mga sektor na may dyan ng balancing? Meron kinatawa lang, pero pagdating sa usapin ng decision making, sino nag-aaral ko rin pa rin, hindi pa rin ang sektor. Kaya ang sektor, laging nasa siya, laging natatapon siya. Gusto ko sa ng buhay. At patong-patong yung batas sa atin, bilang dinitin din kanina, 99 years. Pero meron tayong land lease 75 years. Pinatungan pa ng 99 years. Tino nga abutin doon ang mga magkasaka, di wala na. Reclamation area na kanilang itinapon na sa mga negosyante, sa mga mangingisda na mga dayuhan, wala na mahirap. Yung mining ako 1995, itinapon sa mga dayuhan. Ano wala dito, na dinidesisyon nito ay mga Pilipino na leader natin. Pag kami tumutol, ang tingin sa amin, kontrabida pa, komunista pa. Yun yung talaga nangyayari. Yun yung nangyayari sa ekonomiya natin. At ang panghuli, yung buong sistema ng Estado na binabanggit natin kanina, lumampas na sa kanyang sariling baluarte. Nakikialam na kahit usapin pambansa. Ang pagkialam nila, papasukin yung mga luso sa atin. Itapon kami mga manggingista, itapon kami mga magkasaka sa usapin ng pakinabang ng gobyerno. Hindi nga binibigay sa amin eh. Yun ang problema ni Marcos eh.
Kahit nung nakaraang mga Pangulo, lalo na panahon ni Pangulong Marcos, yung matanda, na buong pakete na ibinigay, yung disenyo, hindi sa mga sa mga pulsa ng agrikultura, kundi doon sa mga kanegosyo ng tawag, kroni ba yun, nakakakroni niya, kanegosyo niya, doon ibinigay, hindi kami lagi kasali. Kaya tingin ko, kahit itong sunang ito, at papalit pang Pangulo, kung hindi mababago ang structure ng pa-ekonomiya sa agrikultura, na hindi kasali ang sektor, wala pa rin mangyayari. Mananatili pa rin. Mananatili pa rin yan. So yun yung sama ng loob namin sa gobyerno. Bagamat kami taong gobyerno, pero nanatili na kami ay pinag-uusapan kasama sa dasal. Salamat sa inyo mga magiling magsasaka at kayong bayani sa eleksyon. Salamat sa inyo. Pero pagdating sa totoong pangnayabang, wala naman sa amin eh. Nasa kanila eh. Yun talaga yung problema sa usapin ng sektor. Yung pinag-itin kanina sa kanina, madam. So, yung po siya sabi ni Ed, hindi andar ang tunay na pagbabago kung walang hindi kasama yung matayang sektor. Sektor. Lagi si pera. Hindi lang dialogue, kundi partnership. So, dapat po yan, public-farmer partnership, public-labor partnership, public-vendor partnership, public-poor partnership, Yes. hindi yung public-private corporation partnership. Puro corporate ang partner eh. Tama, halimbawa, maglalabi kami ng patasadat. Kung di pa kami magkampo, maglabi, magmarcha, hindi bibigyan ko Pero bakit yung negosyante? Hindi man naglalabi, hindi man nagkakampo, binibigyan agad yung orbison sa kanila para negosyohin nila. Yung kukulibi, kung di pa kami nagmarcha mula Davao to Manila, hindi magkakaroon ng batas. Pero bakit yung mga karoon ni Marcos, di ba nagmamarcha? Binibigyan nila ng pusa. Bubulong lang, ano? Lang. Klase gobyerno ito para sa mga sektor may hirap. Kahit anong gawin suna pa ni Marcos, siguro makakangiti kami kung talaga nararamdaman na namin yung kalagayan sa baryo ay walang naghihikaos, walang naghihirap, walang nagagalit sa gobyerno. Siguro kahit walang suna sabihin, wal katid ba Pangulo, papalakpakan namin pag nakita na maulad yung kanayunan, maulad yung community ng urban core, maulad yung mga manista. Siguro nandun eh. Kahit di ka magsuna eh. Oo nga. So, ilang presidente na yung dumaan na narinig niyo ang pangakong nagbabalik sa inyo? Ay, mula pa nung ako maging tao, mula pa nung Marcos eh. Kasi yung Pangulong Marcos yung matanda, ako ang kibig chairman sa barangay namin noon. Sabi, ito ay pagbabago. Kaya bagong lipunan, nagbabago lahat tungkol sa pagtula. Di masaya naman kami, masaya din ako. Kumaganda ka pala noon. KB ka pala noon, pagkakasama kayo nila Aimee. Wala ano lang ka ngayon eh. At talagang totoong garapalan, ang